Mafamang-mafama ang loob ni Auntie Claire dahil bugbog na bugbog daw sila. Kaluluoy. Kaya nga sa picture na yan, parang di ba niya nakita si Ngiwi, eh, no? Nagpahid-pahid siya ng luha, no? Nga pala si Pinky Lacson, awang-awa pala dyan kay, kay Ngiwi. Kaluluoy pala si Ngiwi ngayon, mga kababayan. Paano naging kaluluoy yung yawa na nagpakulong kay Tatay Digong? Sinong nakakaawa? Si PRRD o yung bangag na yan? Sige nga, comment nyo sa comment section. Si VP Sara palaban lang eh, 'di ba? Parang hindi siya yung tipo ng babae na iiyak. Even galit na galit siya, right? Kahit na nag-uumapaw na yung galit, parang magmumura lang, 'di ba? Magagalit lang pero hindi mo makikitang iiyak. Nakita ko lang once na umiyak si VP, mga kababayan, noong nagpaalam siya sa Davao eh. As mayor, 'di ba? Kasi nga kailangan niyang lumuwas ng Maynila para gampanan yung responsibility niya at mandate niya bilang Vice President. Yun lang. Sa ganung pagkakataon ko lang nakitang umiyak ang VP. Tama ba? Although napabalita, mga kababayan, na umiyak yan si VP Sara nung humingi ng sorry kay Tatay Digong. Wala naman tayong nakita, hindi naman kinuwento ni VP Sara, pero sising-sisi raw po si VP sa pakikipag-tandem niya kay Bangag. Kasi alam ko may iba sa inyong masama nga ang loob kung hindi dahil kay VP Sara ay hindi naman mananalo yung Bangag na, hindi magkakandiletse-letse ang Pilipinas. Ang problema, mga kababayan, hindi natin dapat sumbatan si VP. Yun yung sasabihin niyo sa mga kakilala niyo na hanggang ngayon ay sinisisi pa ako, di ba kung nakinig ka lang sana sa tatay mo. Mga kababayan, huwag niyong kalilimutan na binudol nilang lahat si VP para mapapayag. Nagbait-baitan ang pamilya ni Bangag. Nagkandaluhod-luhod, nag-alamano. Tandaan niyo, may picture niyan sino yung mga nag-alamano kay VP? Yung Irene Marcos na yung kapatid nila na hindi nakikita sa politics, di ba? Tahimik lang. Hindi nakikisawsaw sa politics, hindi nga tumatakbong kahit anong posisyon. Sila Imelda, si Mangga, di ba may picture yan, lumuluhod, nag-aalamano kay VP. Binudol nila ng bonggang-bongga, kaya yung Mangga na yung mga kababayan, tama kayo, hindi natin dapat pagkatiwalaan yan. Kasabwat siya sa pambubudol. At hanggang ngayon, tingin ko, binubudol pa rin niya si VP, nagkukunwari pa rin siyang kakampi, nagbabait-baitin niya Manggang yan. Mangga, kung talagang may concern ka sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Pilipinas, gawan mo ng paraan, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para bumaba na yung kapatid mo. Kasi hodang magwala ka, maglambada ka, di ba? Magsayaw ka ng hubot-hubad sa labas ng Malacanang. Dahil sabi mo ayaw kang kausapin ng kapatid mo, gumawa ka ng eksena sa labas para kay kausapin. At sabihin mong umuwi na yan, lumayas na ng palasyo, umuwi na sa Ilocos, kung saan man lumayas, tama ng pagpapakasakit ang 4 na taon. Tama ba? And Mangga, hindi lang para sa Pilipino, para rin sa pamilyang Duterte. Maglambada, igi ka dyan sa labas ng Malacanang, magtibak, magtifront ka, lahat gawin mo. Magsuot ka ng band-aid. Band-aid na lang itakip mo sa pokelya mo, sa utong mo. Magwala ka, magpagulong-gulong, magsirko-sirko, magtumbling ka dyan para lumabas ang kapatid mong Bangag at sabihin mong gawan ng paraan na makalabas si Tatay Digong. Baka sakaling mabawasan ang galit ng mga Pilipino sa angkan nyo. Kaya naniniwala akong budol yan, mga tapos ngayon, feeling victim tong Bangag, feeling mabait, feeling kawawa. Anyway, mamaya, may nakita akong picture, mga kababayan, na awang-awa raw to si Lacson kay Ngiwi, na para bang kaluluoy talaga siya, no? Mabuti siyang tao, bakit siya ginakawawa ng ganito? Poki ng ina, ang salot sa Pilipinas, nagpapa-feeling victim. Anyway, ito nga po yung hanash ni Auntie Claire, mga kababayan, bugbog na bugbog daw ng fake news ang Pilipinas. Sino purveyor? Mamaya, Auntie Claire, ha? Mamaya. Ipapakita ko kung sino ang totoong purveyor ng fake news at number 1 ka. Impacta ka. Dapat sumali na lang ako doon sa nagsampa ng kaso sa'yo. Ini-invite ako na isa sa maging one of the people na magsasampa sana ng kaso sa'yo. Kaya lang minamata kita eh. Hindi ikaw although nakaalibadbaran ako sa'yo, hindi ikaw ang totoong problema ng Pilipinas, kundi yung mga amo mong Bangag.
Okay? Anyway, hindi naman ako nagsisi na hindi ako sumali dun sa pagsampa ng kaso kay kilala niyo ba mga kababayan? Kilala niyo, may nagsampa ng kaso diyan, kwento ko mamaya. Dito muna tayo sa post ng bilyonaryo bago tayo mag-start ng live. O, ayan. Ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. Gaga. Concern ka sa fake news, ikaw ang purveyor ng fake news. There's an article mga kababayan na dapat pagtuunan ng mga demonyong ito ha. Hindi about yung risk na napakaraming fake news sa Pilipinas, kundi ang Pilipinas ang number 1 na nagkakalat sa buong mundo. Hanapin ko yan ha. Dali. Bear with me. Top 1 tayo mga kababayan eh. Saan ko ba hanapin? Dito na lang sa Google. Okay. Ayan. Mahirap pindutin ha. My God mga kababayan, ito pang Guinness Book of Records. Tinalbugan natin ng ibang bansa mga ating. The Philippines ranks as the world's top contributor of plastic waste to the oceans. Top 1 mga ating. Number 1 ang Pilipinas. Ayan, dyan ka dapat maging concern, Auntie Claire. Bakit? Ayun Philippines number 1 again. Click nga natin to. Number 1 tayo mga kababayan sa nagpo-pollute ng mundo, lalo sa dagat. Highest ocean plastic waste. Akala ko Thailand ang number 1. Kasi alam nyo sa Thailand mga kababayan, hello sa mga nanonood in Thailand, ang pagbebenta nila ng ulam, plastic. Tapos ang tibay ng kanilang plastic. Even yung goma na pantali sa binabalot na ulam, plastic. Anyway, ganyan ba sa Pilipinas? Maybe, pero hindi. Kasi parang inimplement naman yan mga alat kuya na kapag namimili tayo, dapat may baon tayong eco bag. Tama? Uso eco bag sa Pilipinas. Alam nyo yan? Pati nga yung mga straw ng mga drinks, di ba? Bawal na ang straw sa Pilipinas. Ang alam ko, kung may straw man, paper straw. Yung binabanggit ko, walang structural integrity. Paano? Pag nilagay mo sa drinks mo, lumalambot yung straw na gawa sa papel, tunaw. Huwag ka na mag-straw, inumin mo na lang. Kaya lang, bawal nga ang straw sa Pilipinas, pero sa Thailand, hindi bawal ang straw. Ang daming plastic sa Thailand. Ang ganda ng plastics nila, ang titibay. Kasi nga, di ba, maraming pagkain in Thailand, and kapag bibili ka or magte-take out ka or magte-take home ka, sa plastic nilalagay. Even kapag namili ka sa 7-Eleven or wherever, naka-plastic yung mga groceries mo. Sa Pilipinas, wala ng plastic-plastic ngayon. Punta kayo ng SM, eco bag, karton. Tama? Pero paanong nangyari na number 1 contributor, ayan, dito ka, Auntie Claire, bugbog ang buong mundo sa kagagawa ng Pilipinas. And this is not fake news. Mga tet kuya, 356,371, ano yan? Metric tons? Pumapangalwa ang India. Yan. Tingnan nyo. Number 1 ang Philippines. Number 2 ang India. Feeling ko number 3 ang Malaysia. No. Yeah. Kasi yung rest of the world is 176,000. Pumapangalwa, napakaraming countries niyan. China po ang pumapang-apat. Okay? Hinahanap po ang Thailand, 22,000. Ito nasa ibaba, mga kababayan. Katabi ng Brazil. Myanmar, number 1 din sa nagkakalat. Indonesia, yan, puro Southeast ang mga nagkakalat sa Ito, Thailand, mga kababayan. Kaliit-liit pala na. Hindi kalat. Gamitin ang plastic sa Thailand. Ang laki-laki ng Thailand. Okay? Lalo na Bangkok. Ang laki ng Bangkok. Napakaraming pagkain dyan. Ang sasarap ng pagkain at ang pambalot nila kapag nagte-take home ka or bibili ka, plastic. Puro plastics. Pero 22 lang, metric tons ba pinag-uusapan dito? Whatever, 22,000 something. Yeah, metric ton nga. Annual estimation in metric ton. Taon-taon, yun ang nagiging kalat nila mga kababayan, 22,000 metric tons. Ang Philippines, 1/3 ng 1,000,000 metriko tonelada ang kinakalat. Bakit? Number 1 factor dyan mga kababayan ng kahirapan ng Pilipinas. Mahilig tayo sa tingi. Pabili ng tingi na asukal, tingi na asin, tingi na mantika, ipinaplastic. May plastic pa rin naman.
Shampoo. Ako mga tatkoy, ayokong bumili ng sachet ng shampoo. Bottled na lang kaysa hodang mahal. Bakit? Tuwing maliligo ka, shampoo gagamitin mo, conditioner na di sachet, kalat yun basura yun, matagal matunaw. So ang ginagawa ko, bottled shampoo and conditioner na lang binibili ko. Para iisa lang naman, pwede pang i-recycle, no? Pwede pa sigurong ibenta ng mga namamasura, ganyan. Pero yun nga po, yung ano, yung tawag diyan, yung practice ng mga Pinoy na tingi-tingi, ano magagawa natin, mahirap ang buhay. Ito dito ka dapat maging concern, Auntie Claire, hindi sa fake news. Bakit kayo apektado sa sinasabi mong fake news? Kasi sirang-sira ang imahe ni Ngiwi. Yan yun eh. Okay? At hindi fake news ang paninira kay Ngiwi. Bakit kayo masyado nag-aalala sa fake news? Number 1 kayong purveyor ng fake news. Ikaw, tara-tara, lalo na. Okay? So, balikan natin si Auntie Claire, mga kababayan. Ang bansa po natin talaga ay bugbog na bugbog sa fake news. Bugbog na bugbog sa basura ang Pilipinas. Bumabaha, konting ulan, grabe ang baha. Bugbog sa corruption ang Pilipinas. Hindi lang Pilipinas ang naapektuhan ng basura natin at mga plastik na tinatapon. Buong mundo apektado. Number 1, top 1 tayo. Diyos ko, pangginis. Finally, nag-top 1 ang Pilipinas, mga kababayan. Yun nga lang sa nakakahiyang paraan. Ano sabi ni Auntie Claire Dine? Palace Press Officer ICC or Impactang Claire Castro said the Philippines has been battered by fake news following the spread of it. Parang ginagawa mo namang bobo ang mga Pilipino. Alam naman namin di ba, tawag dyan, mag-analyze kung fake news ang aming mababasa. Kung tutuusin, ikaw, Palace Press Officer, dapat ang nanggagaling lahat sa bibig mo. Mamaya may papakita ako sa inyong fake news na sinabi ni Auntie Claire. Ikaw ang purveyor pati media ng fake news. Kanino kayo affected kung merong mga lumalabas? Sa mga vloggers, sa mga DDS. Yan. Kapag may mga nabubulilyaso kayong sinasabi, sasabihin nyo fake news. Pag batikos kay bangag, sasabihin nyo fake news. Fake news na number 1 ang Pilipinas sa baha? Fake news na number 1 ang Pilipinas sa pollution? Fake news na dugyot ang Pilipinas ngayon? Fake news na may corruption? Sige nga, Auntie Claire. Dapat sa'yo pinapakain ng basura. Sinusumalngal ng basura ang bunganga. Tama ba, mga kababayan? Following the spread of misinformation regarding the Palace Memorandum on Class and Government Work Suspensions. Yung ganyan, bawal, wala mo ng pasok, ganyan siguro. Castro made a statement when asked about the circulation of false information that could affect the public. Lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaari makaapekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. Aalamin po natin kung saan ito nanggagaling, so balak niyong ipakulong kung sino man yan. Kanina mga kababayan, nung nag-vlog tayo sa Princess Maui 2 sa backup channel natin, pinakita natin doon ang isang ensaymada vlogger na nagngangalang Chris Ulo, na ang sabi niya si VP Sara ay palihim, okay? May inutusan na staff si VP Sara para tumawag sa palasyo ng Malacanang at humingi ng appointment. Magkaroon ng secret meeting. Okay, nabalak daw makipag-areglo ni VP Sara kay Ngiwi, makikipagbati na at magpapa-endorso daw si VP Sara sa 2028 elections kay Ngiwi. BBM vlogger yon. Yung mga vloggers nyo, including Mima Alicia at lahat ng mga trolls nyo, mga nakakapagtaka ba't ang daming tagapagtanggol ni bangag ng mga trolls Hindi lang troll vlogger, mga kababayan, hindi lang mga attack dogs. Trolls talaga, mga lock profile, 'di ba? Mga bagong gawang account, magko-comment sa mga post ng mga DDS, galit na galit kapag binabati ko si bangag. Bakit ang daming defenders ngayon ni Ngiwi na mga trolls? Kahit ikaw, Auntie Claire, ang dami mong defenders na mga trolls. Tapos ang mga BBM vlogger ngayon, sari-sari ang pinapakalat. Kita mo, sasabihin makikipagbati si VP, tapos tinanggihan daw ni bangag. Ayaw ni bangag makipagbati kahit na nakikiusap si VP Sara. Gusto raw magpa-endorso ni VP Sara sa 2028 kay bangag. Hindi na, oy! Kayang manalo ni VP nang hindi in-endorso ni bangag. Ba't siya ang sino mang eng-eng na magpapa-endorso kay bangag, mga kababayan, matatalo unless dadayain. Dahil si bangag, sirang-sira ang reputasyon. Ano pang sabi nung namatay na vlogger ni Ngiwi? Yung si Mima Alicia, ano sabi?
Si VP Sara daw abroad ng abroad nagpapaagas ng pinagbubuntis. Ano pang sabi mga kababayan? May kabit daw si VP Sara na babae, tomboy daw si VP Sara, may kabit daw na basketballista, pati daw si Attorney Man Scarpio na asawa ni VP Sara, may kabit daw na babae. O wala na raw, hiwalay na raw. And mind you mga kababayan, may isang DDS na ganyan din ang paninira kay VP. May isang Duterte supporter na yan din ang pinagkakalat na si VP Sara ay may kalaguyo na basketball player, na hiwalay na sila ni Attorney Man Scarpio, at may kabit na babae si VP Sara or tomboy si VP. Again, DDS. Kaya naniniwala ko mga kababayan na meron talagang double agents sa mga Duterte supporters. Palihim niyang sinisiraan si VP. Hulaan niyo kung sino. Na ang tono niya parang bangag vlogger din. Hindi niyo iisipin na ganun siya ka-traidor. Bigyan ko kayo ng clue. Abogada. Nasa media. Sinipa ni bangag. Kaibigan nung may utang sa aking 5,000. DDS yan. Or maybe nagkukunwaring DDS. Punta yan ng punta sa mga rally. Nagsasalita sa mga rally. Kilala nyo? Comment nyo nga sa comment section. Baka may makahula. Ganyan niya siraan si VP. May proof ako. May tao. May kakilala ako na doon niya sinabi. Anyway, ganyan nga po ang tono ng mga BBM vlogger. Sino ngayon ang purveyor ng fake news, Auntie Claire? Ikaw, number 1 kang purveyor ng fake news. Eto. Ate ka lang, bago yung kay Auntie Claire na fake news. Eto mga kababayan, yung picture ni Ngiwi na nagkakanda iyak-iyak at naaawa si Lacson. Nakita ko lang, so i-share natin. Naawa ko kay Pangulo. Wow, nakakaawa. Bakit? Nabugbog ni Butod? Ganun ba yan? Nabugbog ni Butod? Hindi ko siya kamag-anak. Hindi ko siya close. Pero nararamdaman ko bilang isang Pilipino, naaawa ko sa kanya. Bakit? Saan banda ka naaawa? Lacson. O ikaw na ayaw noon mag-imbestiga sa flood control. Baka sa sobrang awa mo kay Ngiwi at malaman na siya ang mastermind ng mga kamkama ng mali-maleta, hindi mo tinuloy. Di ba naagaw niya kay Senator Marcoleta dati ang Blue Ribbon? Tapos ngayon, naagaw ulit ang Blue Ribbon kay Senator Marcoleta and Senator Pia ni Erwin. Ano yung sinasabi mong naaawa ka, Lacson? Isa ka pa rin sa naaawa. Akala ko naaawa ka din, nabugbog na ng butod. Makaramdam ng pagkaawa kay Ngiwi sa natatanggap nitong pambabatikos. Yung binabatikos daw ni Mangga. Awang-awa siya. Binabatikos daw ng kapatid. Tama na nga, Lacson. Tigil-tigilan mo kami. Punta tayo sa fake news ni Auntie Claire, mga kababayan. Sabi ni Auntie Claire, ang housing projects in Davao, ay proyekto ni Ngiwi. Tama? Ito ang proof, mga kababayan. Ito yung inangkin, sabi ng Mindanawan ko, ito yung inangkin ni BBM na pabahay at pinasinungalingan ni Claire Castro na hindi raw project ni VP Inday Sara Duterte. Hindi pa Pangulo si BBM dito at hindi pa kilala si Claire Castro noong April 16, 2021. Si Baste nandun yata sa groundbreaking noong pagtatayuan ng pabahay. Okay, si Ngiwi pumunta doon, nagpicture-picture recently at inaangkin ni Ngiwi. Kay Ngiwi daw yung sabi rin Auntie Claire, project daw ni Ngiwi. Mga tat kuya, tingnan nyo yung post ng Sunstar Davao 2021. Ayan ha, malinaw ha. Tara. Sino ang purveyor ng fake news? Sige nga. Ang pangalan pala ay Balay Filipino Housing Project, mga kababayan, sa Kalinan, Davao City. Ang petsa ng post ng Sunstar Davao, April 16, 2021. Sino ang mayor niyan? Si VP Sara. Pumunta si Mayor Baste bilang bilang vice mayor ni VP Sara. Ayan ha. Siyang namuno sa groundbreaking ceremony for Balay Filipino Housing in Kalinan, Davao City, April 16. Ayan ha. Resibo, Auntie Claire. Ina mo ka. Ayan. Balay Filipino Housing Project aims to provide affordable and quality housing opportunities for Davaoeños. Ang ganda po kasi mga kababayan. Ang ganda nung pabahay nung nangyari na.
O, Auntie Claire, sino ngayon ang purveyor ng fake news? Sige nga, patunayan mo. Ano? Mga kababayan, groundbreaking ceremony, nandun na si Baste. Again, ang pabahay-pabahay na yan, di ba may mga feasibility studies yan. Okay, pag-aaralan pa yung lugar. Baka mamaya, yung lugar na yun, ang alam ko, pinapa-survey pa yan. Meron pa yatang geodetic engineer na, di ba, titingin doon sa lote. Kasi hindi basta dapat pinapatayo ang pabahay. Lalo't ilang palapag yan at napakarami. Baka mamaya 3 palapag or 2 palapag na housing, tas ang dami eh. Mga kababayan, kapag tinayo yan sa maling lugar, halimbawa sa lugar na may fault line, may crack ang lupa at lumindol, delikado nakatira. Baka mamaya merong mga sinkhole, yung buta sa ilalim ng lupa. Tine-check yan, 'di ba? Parang ano pa yun sa radar, ground penetrating radar, something. Titingnan yung uri ng lupa ng pagtatayuan, baka mamaya pala may kumunoy sa ilalim or may butas, may kuweba. So, katakot-takot na pag-aaral, no? Paghahanap ng tamang lugar bago maitayo, funding ganun din. So, panahon ni VP 2021, may groundbreaking na si then Vice Mayor Baste and now Acting Mayor Baste Duterte of Davao City ang nandun sa groundbreaking ceremony. Ang ganda kasi mga dad kuya, sandali hanapin ko yung itsura ng pabahay na pinuntahan ni Ngiwi ha. Kaya ikaw, Auntie Claire, number 1 kang purveyor ng fake news eh. Ikaw itong purveyor ng fake news. Tapos nagagalit ka, natadtad or naaapektuhan kayo na nasisira ang image ni Ngiwi sa sinasabi niyong fake news. Dapat kay Auntie Claire, mga kababayan, parang pinapanguya ng isang Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Video ang panonoorin natin. Kasi bakit? Ang sabi ni Auntie Claire, inangkin daw ni VP Sara ang project na ito ni Ngiwi. Project daw ito ni Ngiwi. O, sino ngayon mga kuya ang totoong purveyor ng fake news? Let's watch the video. Okay. Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tila pangaagaw ng kredito ni Vice President Sara Duterte sa proyektong pabahay ng Marcos Jr. Administration sa Davao City. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro patungkol sa Peoplesville Housing Project sa Davao City. Kasunod yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na proyekto umano niya ito noong mayor pa siya ng lungsod. Isa-isang ipinakita ni Jose Castro ang mga dokumento para sa pagpapatayo ng proyektong bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi niyang July 18, 2023 nang maaprubahan ang development permit, February 16, 2024 nang ma-issue ang building permit at June 20, 2024 naman nang ma-issue ang Certificate of Registration. Lahat ay sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto. Tama na. Hindi pinalampas ni Hindi na ako interesado sa mga kasinungalingan mo. Ngayon mga kababayan, ang daming pautot-utot ni Auntie Claire. Yan. Sino ngayon ang totoong purveyor ng fake news? Project daw ni Ngiwi. Pati tulay ng Davao project ni Ngiwi. Alam niyo, nagdududa ako mga tatkuya. Recently kasi may balita na tatayuan. 'Di ba sabi ni Ngiwi, ang basura daw ay ita-transform ang basura daw ay ito-turn into source of electricity. Possible po 'yan kasi nag-i-emit po ng methane gas ang basura. Okay, sumisingaw 'yan eh. So, possible nga po na makapag-generate ng electricity ang basura ng Pilipinas, lalo pa tayo ang number 1. Pero again mga kababayan,
mukhang nakatunog singiwi na merong ilalagay na project sa Davao City na ganyan, Japanese technology or ka-tie-up ang bansang Hapon ng Davao City para private partner ng city government ng Davao na ita-transform ang basura ng lugar into electricity. Nakatunog singiwi. Baka mamaya ang kinindiningiwi yon. At ang nakakapagtaka mga kababayan, ang projects lagi na magaganda ay bakit sa Davao City nilalagay? Hoy Auntie Claire, kung inyo yung pabahay sa Davao City, bakit sa Davao lang may pabahay? Bakit wala kayong pabahay in Laguna, in Cavite, wherever in maybe in Cebu? Bakit sa Davao City? Paborito ba ni Bangag ang Davao? Tapos yung magiging facility para i-turn yung basura into source of energy or electricity ay sa Davao na naman ilalagay. Paborito ba ninyo ang Davao? Hinahanap ko mga kababayan. I think posted naman yan ni Attorney Harry Roque. So, meron kasing, meron kasing project ang Japan. Nay, may dinosaur na ating. May dinosaur na. Hello sa Maynila, Araneta Avenue na hanggang tuhod. Okay, hanggang tuhod ng dinosaur yung Okay. Tuhod ng aso kaya ang baha, ano ba? Anyway, hinahanap ko yung post ni Attorney Harry Roque. Diyos ko po, Ginoo ko, lubog talaga. Ateng, ang kotse lubog. Ang baha, ang lala, hanggang basketbolan na ateng. Hinahanap ko, fake news yung pinopost ni Attorney Harry Roque. Sige nga. Gandang Lunes. Ayan. Anyway, hinahanap ko po yung sipag ni Spokes Harry Roque mag-post. Hanap ako ng hanap. May pinost siya yung project in Davao. Ang hirap hanapin, Spokes. Nay, si Butod, ang sexy. Inay! Charot. Nakakarimarim. Spokes, nasaan yung yung pinost mo about project in Davao? Yung garbage kineme facility turn into whatever. Yan. Japan, patuloy ang interest na magtayo ng 2.5 billion waste-to-energy facility garbage to energy sa Davao City. Ang sabi ni Spokes, bakit kasi maraming magagandang proyektong inuumpisahan sa Davao City? May bagong aangkinin na naman kapag natayo. Sino, Spokes? Ang credit grabber. Yung tulay nga po ng Davao City mga kababayan, that Bukana Bridge na ang ganda-ganda, rumampa doon singiwi kasama si Vince Dizon na para bang proyekto niya. Baka angkinin na naman to mga kababayan. Baka sabihin na naman ni Ngiwi at saka ni Auntie Claire, project nila yan kapag natuloy. Kasi si Bangag nagpaplano pa lang, ang Davao pala, ayan na, may kausap na ibang country at interesado ang Japan na doon ilagay ang waste to energy facility. Ang basura ay ita-transform into or pwedeng, i-recycle or ang tawag dyan ganyan, kind of hindi susunugin Yung basura ba ay, I don't know, kung anong klaseng degradation ang gagawin, and then yung mga siguro singaw nun, like the methane gas and whatnot, ay yun ang gagamitin para makapag-generate ng kuryente sa Davao City. Kaya siguro sinabi to ni Ngiwi, mga kababayan, ay bala ko nga na na ang mga basura i-convert natin into electricity. Pero sa Davao gagawin. Sa dami ng basura mga kababayan, lalo sa Kamaynilaan, kailangan po talagang hindi lang yan pagtatapon, right? Paglilibing sa lupa ang gagawin. Kailangan po talagang i-recycle, whatever, kung anong processes ang gagawin dyan, para makapag-generate ng kuryente. Hindi basta tapon lang or hindi na pwede disposal. Right? Like that Smoky Mountain. I don't know if there is still a Smoky Mountain in Manila. But yeah. But kilalang-kilala ang Tondo na tambakan ng basura, di ba?
ang kamay nila. Diyos ko po, Ginoo ko, nakakahiya. Bundok ng basura. Right? Oh, Auntie Claire, sino ang purveyor ng fake news at bakit feeling mo biktima kayo ng fake news? Number 1 kang purveyor ng fake news. Number 1 ang amo mong purveyor ng fake news. Puro kayo sinungaling. O tapos ngayon gusto niyong palabasin na kaya pangit ang imahe ni Ngiwi, kaya siguro bagsak yung kanyang rating, trust rating and whatnot dahil maraming naninira na hindi naman totoo. Oh, yun ba ang gustong mangyari mga kabo? Yun ba ang gustong palabasin ni Auntie Claire? Paki-comment nga po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.